Nagsimula ang pelikula sa pagbabalik ni John Henry Clayton sa kanyang bayan sa Fowler, Wyoming, pagkatapos ng maraming taon. Dumating siya sa kanyang childhood home at nagkaroon ng tense na reunion sa kanyang striktong ama na si Reverend William Clayton, na ipinaalam sa kanya na yumao na ang kanyang ina. Ang Reverend ay nagpahayag ng pagkadismaya kay John, para sa pag-abandona sa kanyang pamilya at pagiging isang gunslinger. Nang mapansing walang armas si John, tinanong niya ito tungkol sa kanyang trabaho at sumagot si John na iniwan na niya ang buhay na yun. Kalaunan, binisita ni John ang puntod ng kanyang ina. Makalipas ang ilang sandali, si John at ang kanyang ama ay nagtungo sa bayan para bumili ng mga suplay. Halos hindi siya nakilala ng mga tao sa bayan, ngunit naaalala ng may-ari ng tindahan na si Mr. Parsons si John, bilang ang taong umalis para sa digmaan. Pagkatapos nito, pinapunta ng Reverend si John sa salon para kumuha ng cider. Doon, nang banggitin ni John na siya ang anak ng Reverend, isang thug na nagngangalang Frank Tillman, ay kinutya siya dahil sa hindi niya pagdadala ng baril. Ipinagmayabang ni Frank ang tungkol sa pagpatay niya sa 4 na lalaki, ngunit hindi nakilala ni John ang kanyang pangalan. Sa sandaling yun, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Dave Turner, pinaalis ang mga tulisan, at naalala siya ng ating bida. Pinasalamatan ni Dave si John sa pagpapabagsak niya kay Big Jim Westfield ilang taon na ang nakalilipas, ngunit iginiit ni John na hindi siya naghahanap ng gulo at lumayo na sa lugar. Ipinaliwanag ni Reverend Clayton na ang mayamang negosyante na si James McCurdy ay kumukuha ng mga tauhan tulad ni Frank at maging ang mga gunslinger tulad ni Dave upang guluhin ang mga lokal na magsasaka upang ibenta ang kanilang lupa para sa railroad expansion. Nagsuspecha siya na ang pagbalik ni John ay maaaring konektado dito, ngunit mariin itong itinanggi ni John. Kalaunan ng araw na yun, makikita si John na nagpuputol ng mga puno upang linisin ang bukid sa kanilang lupain, isang bagay na dating gustong gawin ng kanyang ina, ngunit hindi ito natupad. Nang gabing yun, inanyayahan ng Reverend si John na magsimba kinabukasan, umaasang mahahanap niya ang daan pabalik sa Diyos at tunay nang iiwan ang karahasan. Gayunpaman, tumanggi dito si John. Kinabukasan, nagpatuloy si John sa paglilinis ng bukid, habang ang kanyang ama naman ay nagtungo sa simbahan. Pagkatapos ng misa, nagtipon ang mga taong bayan upang pag-usapan ang tungkol sa pagkuha ng mga armadong lalaki, ngayong inabandona na sila ng kanilang sheriff. Kinontra ni Reverend William ang ideya, at iginiit na hindi solusyon ang karahasan. Sinabi niya sa kanila na nagpadala na siya ng mensahe sa US Marshal para humingi ng tulong, ngunit nakipagtalo ang mga taong bayan at iginiit na walang darating na tulong. Dahil mahirap lang sila, walang pakialam sa kanila ang batas. Samantala, habang nagtatrabaho, binisita si John ng kanyang dating kasintahan na si Mary Alice Watson, na narinig ang tungkol sa kanyang pagbalik. 8 taon na siyang kasal sa ibang lalaki, si Tom Watson, at ngayon ay may isa ng anak na lalaki. Inamin niya na hinintay niya si John, ngunit pagkatapos ng mga taon na wala siyang narinig na balita mula sa kanya, nag-move on na siya. Samantala sa bayan, si Frank at ang kanyang gang ay planong pagbantaan si Daniel Peterson na ibenta ang kanyang lupa. Gayunpaman, nagpakita si Peterson sa bayan at marahas siyang binugbog ni Frank sa harap ng lahat. Nasaksihan ni John ang pag-atake at nakialam, kung saan mahinahon niyang hiniling kay Frank na huminto para maiuwi niya si Peterson. Nang hamunin siya ni Frank at tinanong kung ano ang gagawin niya tungkol dito, sumagot lang si John na wala siyang gagawin. Hinayaan siya ni Frank na kunin si Peterson at ang taong bayan ay tumulong. Nang gabing yun sa hapunan, mukhang problemado si John sa mga pangyayari sa araw na yun. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang panahon sa digmaan, at kinwestiyon ang pag-iral ng Diyos, matapos makitang namatay ang hindi mabilang na mabubuting tao na may takot sa Diyos. Ang kanyang ama, na nagalit sa kanyang mga sinabi, ay inakusahan si John ng pagpili sa landas na yun at pagpunta sa digmaan upang pumatay. Nang sumunod na araw, sina Dave, Frank at ang kanilang gang ay pumunta sa bukid ni Peterson. Pinagtanggol ni Peterson ang kanyang lupa gamit ang isang shotgun, ngunit mahinahong nangatwiran sa kanya si Dave, at hinimok siyang isipin ang tungkol sa kanyang asawa at anak kung mamamatay siya. Nang marinig ito, tila ibinaba ni Peterson ang kanyang guard, hanggang sa si Clyde, isa sa mga tauhan ni Frank, ay biglang binaril si Peterson hanggang sa mamatay siya. Tinuya ni Clyde si Dave, kinwestiyon siya kung talagang nakapatay na siya ng sinuman o kinakausap niya lang sila hanggang sa mamatay. Bilang tugon, binaril ni Dave si Clyde at hinamon ng iba, ngunit walang nangahas na magsalita. Kasunod ng libing ni Peterson,
Isinaalang-alang ng mga taong bayan na alukin si John ng $200 upang ipagtanggol sila, ngunit tumanggi si Reverend Williams sa ngalan ni John at iginiit na iniwan na ng kanyang anak ang buhay na yun. Samantala, nakipagpulong si Dave kay McCurdy upang talakayin ang mga aksyon ni Clyde. Gayunpaman, hindi nababahala si McCurdy. Labis siyang nalulugod at binanggit na ang balo ni Peterson at 2 iba pang pamilya ay sumang-ayon na ngayong ibenta ang kanilang lupa sa kanya. Pinuri ni McCurdy ang mga agresibong pamamaraan ni Frank, ngunit iginiit niyang kailangan pa rin niya si Dave kung sakali mang magpasyang lumaban si John. Samantala sa bukid, patuloy na nililinis ni John ang sakahan at nagkaroon ng mainit na pakikipagtalo sa kanyang ama. Inakusahan ni John ang kanyang ama na alam niyang dismayado siya na ang kanyang kapatid na si William ang namatay sa halip na siya. Gayunpaman, itinanggi ito ni Reverend Clayton, at sinabi kay John na hindi yun ang kanyang nararamdaman. Samantala sa ibang lugar, tinangka ni Frank at ng kanyang gang na takutin si Mr. Chadwick sa kanyang tahanan. Gayunpaman, tinambangan sila ng mga taong bayan, at nagawang patayin ang isa sa mga tauhan ni Frank. Ang mga nakaligtas, kabilang ang sugatang si Frank, ay tumakas. Nang ma-realize na maaaring may naglik ng kanilang mga plano, naghinala si Frank na merong isang traidor sa kanila at agad na pinatay ang isa sa kanyang mga tauhan. Samantala, binisita ni John si Mary Alice sa kanyang tahanan, at pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang nakaraan. Bago siya umalis para sumabak sa digmaan, binigyan siya ni Mary Alice ng pulang ribbon mula sa kanyang buhok, at hiniling na ibalik ito sa kanya kung meron pa rin siyang nararamdaman para sa kanya. Gayunpaman, sinabi lang sa kanya ni John na tama ang kanyang desisyon na pakasalan si Tom, at tahimik na umalis. Lingid sa kaalaman nila, nasaksihan ni Tom ang kanilang moment. Nang gabing yun, bago matulog, tinanong ni Tom si Mary Alice tungkol sa kanyang nararamdaman para kay John, ngunit tiniyak ni Mary na asawa na niya siya at wala siyang pinagsisisihan. Kalaunan, nabunyag na itinatago pa rin ni John ang pulang ribbon at meron pa rin siyang nararamdaman para kay Mary Alice. Sa ibang lugar, pinagalitan ni McCurdy si Frank dahil sa pagpurnada ng sitwasyon sa mga taong bayan, at nagbabala na ang kanyang walang ingat na pagkilos ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na lumaban. Kinabukasan, pinatay ni Frank si Mr. Chadwick. Hindi nagtagal, ibinenta ng balo ni Chadwick ang lupa kay McCurdy, ngunit sinabi na kapag meron ng nagpabagsak sa kanya, sisiguraduhin niyang naroon siya para dumura sa kanyang libingan. Samantala, si John at ang kanyang ama ay nasa bayan, bumibili ng mga supply, nang si Frank at ang kanyang tropa ay dumating at sumingit sa pila. Tinapon ni Frank ang kanyang inumin sa sahig at sa kanyang sariling boots, pagkatapos ay ipinahiya si John sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na linisin ito. Sumunod naman si John, ngunit habang sinusubukan niyang umalis, tinambangan siya ng gang at walang awang binugbog sa labas. Dinamay rin nila ang kanyang ama, na humingi ng tulong sa madla, ngunit walang naglakas loob na makialam. Nang makita ito, sinubukan ni Mary Alice na tumulong, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa na si Tom. Iginiit ni Mary na kaibigan niya si John at nagmamadaling tumulong nang natapos na ang pambubugbog. Kalaunan, siya at ang Reverend ay tinulungang buhatin si John pauwi. Samantala sa salon, sinamantala ni McCurdy ang sandali at kinumbinsi si Tom na ibenta ang kanyang lupa at ilayo ang kanyang pamilya sa Fowler at kay John. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, sumang-ayon na si Tom na ibenta ang kanyang lupa. Kinabukasan, binisita ni Dave si John sa bahay. Hinimok niya itong huwag gumanti, at sinabing maaaring hindi pa sila nagkita noon, ngunit itinuturi pa rin niyang kaibigan si John dahil pareho silang nagsilbi sa digmaan. Sa kabila nito, kalmadong tiniyak sa kanya ni John na wala siyang intensyon na magdulot ng gulo. Makalipas ang ilang araw, umattend si John sa simbahan, na nagpaiyak sa tuwa sa kanyang ama. Pagkatapos ng misa, magiliw siyang winelcome ni Mary Alice, ngunit namagitan si Tom, itinulak si John, at inutos na aminin niyang hindi na niya mahal si Mary Alice. Sa kabila ng pagpapahiya, nanahimik lang si John at naglakad lang palayo. Nang ma-realize na na-misjudge niya ang sitwasyon na hindi sinusubukan ni John na agawin ang kanyang asawa, nagpasya si Tom na kanselahin ang pagbebenta ng kanyang lupa. Pumunta siya kay McCurdy at sinabi sa kanya na nagbago na ang kanyang isip. Galit na ipinaalala sa kanya ni McCurdy na nagkaroon sila ng deal, at binalaan siya na may kahihinatnan ang paglaban sa kanya. Kalaunan, nanalangin si John ng mag-isa sa simbahan at sumama sa kanya ang kanyang ama.
Ipinagtapat ni John na pagkatapos ng digmaan, nagpalipat-lipat siya ng bayan, hanggang sa kalaunan ay nakarating siya sa isang maliit na lugar na tinatawag na Norton malapit sa Texas. Isang araw sa isang salon doon, 2 lalaki ang naghamon ng away. Nanlaban si John, napatay ang 2, ngunit ang isa sa kanyang mga bala ay naligaw at tumama sa isang batang lalaki nang pumasok ito sa bintana ng isang tindahan, na agad na ikinamatay ng bata. Ang bata ay halos kasing edad ng yumaong kapatid ni John na si William. Labis na nalungkot si John, at hindi maiwasang sisihin ang sarili sa pagkamatay ng bata. Samantala, binisita ni McCurdy at ng kanyang mga tauhan si Mary Alice, at ipinaalam sa kanya na siya at ang kanyang pamilya ay meron na lang 32 oras na natitira dahil pumayag na si Tom na ibenta ang lupa. Desperadong makahingi ng tulong, agad na pumunta si Mary Alice kay John. Gayunpaman, hinimok lang siya ni John na tanggapin ang alok ni McCurdy at umalis na sa bayan upang iligtas ang buhay ni Tom. Nang gabing yun, personal na binisita ni Reverend William si McCurdy, upang makiusap para sa kaligtasan ng pamilya Watson. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap, tumanggi si McCurdy. Nang umalis ang Reverend, tinambangan siya ni Frank at ng kanyang tropa sa isang eskinita at sinaksak siya. Sa kabutihang palad, nahanap siya ng taong bayan at isinugod siya sa doktor. Kalaunan, pinagalitan ni McCurdy si Frank dahil sa pagkilos niya nang hindi man lang kumukonsulta sa kanya. Kinaumagahan, umupo si John sa tabi ng higaan ng kanyang ama, na nagising na mula sa pagkakakoma. Nakiusap si Reverend Clayton sa kanyang anak na huwag maghiganti, sa takot na baka ikamatay niya ito. Gayunpaman, kalmadong iginiit ni John na hindi ito matatapos hanggat hindi ito tatapusin ng isang tao, at ito lang ang alam niyang paraan. Pagkatapos ay kinuha ni John ang baril na kanyang itinago, at huminto sa isang tindahan para sa isa pang sandata. Pinahiram sa kanya ni Mr. Parsons ang isang Lumet revolver, isang rare firearm na may 9 na round at built-in 10-gauge shotgun barrel. Armado at determinado, naglakad si John sa salon ni McCurdy, habang tahimik na nanonood ang mga taong bayan. Sa loob, mahinahon niyang inutos na ibigay sa kanya si Little Ned, pagkatapos ay agad siyang pinatay gamit ang revolver. Nang bumunot ang mga kalaban, binalaan ni John ang mga lalaki sa loob na ang ayaw mamatay ay dapat nang umalis sa salon. Gamit ang husay sa pagbaril, pinatay ni John ang lahat ng natira, at binuhay lamang si Frank, na tumakas sa itaas, para lang mabaril sa ulo. Ilang sandali pa, paglabas ni John sa salon, hinarap siya ng gunslinger na si Dave. Sinabihan siya ni John na lumayo, ngunit sumagot si Dave na hindi niya ito magagawa dahil hindi ito papayagan ng kanyang amo. Nang wala ng ibang choice, naghanda na sila para sa isang duelo. Bago magsimula, inamin ni John na mabigat ang revolver at ginagawa siya nitong dehado. Hiniling niya kay Dave na hayaan siyang bumalik sa salon upang kunin ang kanyang isa pang baril, at pumayag naman dito si Dave. Sa loob, kinuha ni John ang kanyang baril ngunit sa halip na bumalik, umakyat siya sa itaas upang harapin si McCurdy. Kinakabahang tumayo si McCurdy sa tabi ng bintana, nanginginig ang kamay, ngunit napakabagal niya. Binaril siya ni John at ang katawan ni McCurdy ay nahulog sa kalye sa ibaba. Sa pagkamatay ni McCurdy, si Dave ay hindi na nakatali sa tungkulin at ibinaba ang kanyang armas, na nagpahintulot kay John na lumayo. Dahil alam ni John na hindi magtatagal ay kakalat na ang balita, at darating din ang mga bounty hunter para patayin siya, nagpa siya si John na umalis na sa bayan. Pinakiusapan siya ng kanyang ama na manatili ngunit nangako si John na magkikita silang muli, bago nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Makalipas ang 1 taon, nang pumanaw si Mary Alice, hindi dumalo si John sa libing, ngunit isang kupas na pulang ribbon ang natagpuang nakatali sa kanyang lapida. Pagkamatay ng kanyang ama, hindi na bumalik si John, at dito na nagtatapos ang pelikula.